Tinanggihan ni Leviste na ipakita ang kumpletong Cabral files sa ombudsman. Ito ay ayon kay Miko Clavano. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nitong Lunes, hindi pinakita ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang kumpletong set ng mga computer file ng yumaong Undersecretary ng Department of Public Works and Highway DPWH na si Maria Catalina Cabral sa tanggapan ng Ombudsman. Iyan ang pagkakasabi ng Assistant Ombudsman na si Miko Clavano na nakapanayam sa GMA Network. Isa na naman itong taktika na gustong ilihis ng mga tuta ng gobyerno na katulad ni Clavano. Paano ba naman may papakita sa iyo ni Representative Leandro Leviste? Wala ka naman na mag-provide ng oras na iyon ng mga dokumento si Cabral Files. Ito ang isa sa mga tuta ng administrasyon na kagaya ni Boying Rimulya na hindi mapagkakatiwalaan ng taong bayan. Naglabas daw si Clavano ng pahayag sa isang video message bilang tugon sa mga pampublikong pahayag ni Leviste na ipinakita niya umano ang tinatawag na Cabral Files na bahagi ay inihayag ni Leviste sa publiko kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla bago ang biglang pagkamatay ni Cabral noong Disyembre 18, kasunod ng di umanay pagkahulog sa isang bangin sa Benguet. Ito hindi ko maintindihan kung bakit lahat ng ahensya ng gobyerno, including the supposedly independent na ombudsman, ay pinagtutulungan si Congressman Leviste. Akala mo ba independent? At saka, what is the business of a mere assistant ombudsman? Kaya nga yan na nakakagalit Imbis na i-accept nila yung mga evidence ni Leviste, sinisira nila. Tinatapakan nila at sabihin, winawasak nila si Leviste. Kaya nga sabi ni Topacio, bakit? Akala ko ba independence ang ombudsman? At saka nagtataka tayo, bakit may lumalabas na assistant ombudsman na nagsasalita? Trabaho niya ba yun? Na magpa-interview ng ganyan o magbigay ng message? Talagang nililihis tayo at nililiko tayo ng mga taga-ombudsman na to. Yun, mga kababayan at mga kapats press, na sa panahon pong ito ay walang ginawa ang grupo ng ombudsman ay kundi magpakaaso sa walang hiyang gobyernong ito. Kahit na magtulong-tulong pa sila gamit ang pera ng bayan, ay hindi na sila babango sa taong bayan. Lalo lang nilang binabaon sa negative class rating ang walang hiyang amo nila. Mantakin ninyo, yung batang congressman na si Leviste ay todo lumalaban sa korupsyon. Pero sinisira nila na kaso hindi kumpleto ang files na sinusumiti ni Congressman Leviste. Kaya kayo dyan mga ombudsman na mga tao dyan ay imbis na may pinakakasuhan na kayo ay wala kayong ginagawa kundi pakikialam na paninira kay Leviste ang pinaggagawa ninyo. Kaya dyan, maging independent naman kayo dyan. Pero ninyo, January 1 na, 2026, at lumaan na ang Pasko at bagong taon, wala pa rin kayong naipapakulong ng mga malalaking buhaya sa Kongreso na palibhasa, sindikato na sila dyan sa Kongreso. Kaya ito po, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang buong video ito. At heto po, may maiksing video na paliwanag si Miko Clavano na alam naman natin isa na namang talagang ito yung dahilan kung bakit nagiging delaying tactics ang ginagawa ng ombudsman. As such, these materials cannot, by themselves,
be treated as conclusive evidence. Next, Maiksi lang po yan. after Congressman Leandro Leviste publicly claimed to possess the complete list in the supposed Cabral files, investigators from the Office of the Ombudsman approached him as a matter of prudence and diligence while the former Undersecretary Kathy Cabral was still alive and was actually represented by counsel at that time. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive in fairness Ngayon yung mga kasanungalingan na sinagsasabi niya. Eto kung sakaling tinanggi naman talaga ni Leviste yan, na buo naman yung mga ano niya, yung mga files na binigay niya. Ang dami nga nakakuha ng kopya niya eh. Bilyonaryo. Si Lacson. Ayan, di ba? Nagsalita ba yung mga yan? Hindi naman sinabi ng mga yan na hindi kumpleto eh. Eto lang si Clavano talaga ang nagsasabi lang na hindi kumpleto yung binibigay na files. Palibasa kasi, delaying tactics talaga nila to. Grabe, no? to specific inquiries, but he did not present the entire set of files he claimed to possess even when asked to do so. This will differ from the congressman's public statements suggesting that the full Cabral files had already been shown to or reviewed by the Office of the Ombudsman. At present, the Central Processing Unit, or the CPU, is now secured, Yung nasa sealed, kanila na. and under the custody of the Office of the Ombudsman. Ito hindi ko maintindihan ha, kung bakit lahat ng ahensya ng gobyerno, including the supposedly independent na ombudsman, ay pinagtutulungan si Congressman Leviste. Akala ko ba independent? At saka, what is the business of a mere assistant ombudsman? Kaya nga yan na nakakagalit eh. Imbis na i-accept nila yung mga evidence ni Leviste, sinisira nila. Tinatapakan nila at sabihin, winawasak nila si Leviste. Kaya nga sabi ni Topacio, bakit? Akala ko ba independence ang ombudsman? At saka nagtataka tayo, bakit may lumalabas na assistant ombudsman na nagsasalita? Trabaho niya ba yun? Na magpa-interview ng ganyan o magbigay ng message? Talagang nililihis tayo at nililiko tayo ng mga taga-ombudsman na to. Abogadong kulang sa pansin na hindi naman na kilala o napaswerte lang napadikit kay Ombudsman Remulla. Kaya nga, hindi nga siya kilala eh. Siya tungkol sa Diba? issue na Grabe. maaari o pending before the Ombudsman. Diba sinasabi nila, kine-question daw nila si Leviste, bakit partial? Ano ngayon kung partial? Palibasa nga, puro lightweight na mga abogado ang nandoon na kasama ni Remulla. Hindi ko sinasabing lightweight na mga abogado sa ombudsman. Magagaling po yan, lalo na yung mga karir. Kaso nyo, binaboy na ang institusyon ng ombudsman, unang-una nga sa pagpipilit sa isang obviously political na appointee. When I say political, Oo nga. Ang ibig sabihin, hindi lang ombudsman ang binaboy ng institusyon nila. Pati yung mga kongreso. Etong Senado, mangilan-ngilan na rin to eh. Malapit na mapunta ro sa pagbababoy ng institusyon nila eh. Kung tutusin, pati ang kongreso talaga, baboy na ang institusyon. Lahat ng pati ang ombudsman, etong Senado, malapit-lapit na to. Sigurado. ating politiko, alam naman nating tuta ng Malacanang at inilagay lamang dyan unang-una para usigin yung mga kalaban ng Marcos administration at protektahan ang Marcos administration pagtapos na ang termino ng Pangulong Marcos. Obvious yan. Huwag mong sasabihin sa akin hindi. You will never convince me and the majority of the people kung sino ka mang apologist na pinaka-deserving si Remulla. Deserving dahil sa pagkatuta ay wala nang tatalo sa taong ito. Yun, deserving siya sa ganong. Dapat ma-impeach to eh. Pagka si Sara Duterte ang nakaupo, malamang at may impeach yung moong na yan. Sigurado ko. Sa ganong pagkakataon, sa ganong criterion. Pero sa ibang criterion, sa ibang criteria, kamote. Anyway, bakit assistant ombudsman ka, dapat tahimik ka eh. Bakit nakikisaw siya sa issue? Dapat Sinabi tahimik. ni Leviste, November pa daw pinakita niya sa ombudsman. Sasabihin nitong assistant ombudsman, hindi. Partial lang. Partial o total. Sabihin mo na, okay.
Eh bakit hindi pa rin kayo kumikilos kung partial? Yun. Eh pwede nga anonymous tip sa inyo eh. Mm. Pwede nga news report lang, pwede na kayo mag-imbestiga. Pwede nga on your own. O anong ginagawa nyo in the meantime, ha, na sumasahod kayo dyan, na November 18, eh mag-e-enero na po, Enero na bukas, ano bang ginagawa nyo dyan sa informasyon? Halip na may pag... Ibig sabihin, kumbaga sa madaling salita, may pinagtatakpan talaga ang mga taga-ombudsman. Kaya nagkakaroon ng delaying tactic. Kagaya rin sa Kongreso, di ba? May pinagtatakpan din sila. Sila mismo kasi ang mga subject diyan sa Kongreso. Sila kasi ang mga tumatanggap ng bilyon-bilyon diyan. Kaya tinatakpan nila. Talo kayo sa mga informants, ha? Eh gawin nyo trabaho nyo. But of course, hindi nyo gagawin yan. Hindi nyo aaksyonan yan sapagkat mai-implicate yung mga kaalyado ng amo ninyong si Marcos sa Oo, gobyerno. kasama, At pati si Ginoong Marcos mismo ay ma-implicate at may sinasabi pa, hindi ko sinasabing totoo lahat ng to ha. Pero Nababasa ko, may mastermind sinasabi ko talaga, pati meron. ang First Lady ay may insertion, ay baka ayaw nyo imbestigahan yan, di ba? Oo. Bakit nyo imbestigahan yan? O, pupusta ako, walang mangyayari dyan, o. Wala na. Eh, yung November 18 lamang, kung gustong dakdak ng dakdak, nitong tagapagsalitang galing sa, dinala lang naman dyan para may dumaldal Opo. sa ombudsman na galing sa DOJ, kung gusto mo magsalita, sana noong pang November 18, sinabi mo na, may partial ditong sinumite ang isang congressman. O aaksyonan po namin ito. Yun ang daldal na may kabuluhan. Ayun. Hindi yung nakikipagtalo ka sa halip na ikaw ay nagtatrabaho, inuumpisa nyo na Pero para sa akin, no, mukhang manipula na nila yung ebidensya. Kunyari lang nakasil. Hindi. Baka inano na nila yan, na-edit na nila yan, o kaya nabura na yung mga files na importante para patungo sa mga buhayang mastermind. Iyan ang unang talagang gagawin nila. Ang mabura ang ebidensya ng mga mastermind. Yan ang maiisip natin eh. Diba? Kaya medyo may delaying tactics yan. Dahil nire-review pa nila yung mga laman ng evidence. Kaya hindi pala pa sila pinakakasuhan. Delaying tactics nga eh. Para mayroon pa silang ma-delete eh. Diba? kahit partial, at least umuusad. Di naman kailangan kompleto Oo. insertion yan eh. May galaw. Pwede naman piecemeal yan eh. Kasi listahan yan. Grabe, May no? listahan ako ng 20 bagay na bibiling ko sa tindahan sa kanto, mantika, Opo. di ba, bawang, sibuyas. Sabi ng nanay ko, ito muna, sige. Bilhin mo na muna yan, mamaya ko na iisipin kung ano pang kailangan. Bilhin mo na. Ayun. Kailangan mo bang yung 10 malaman mo para bumili ka? Lalo na kung malapit lang naman yung tindahan. Eh. No. Bilhin mo na muna, at least may nagawa ka na. Ganun yun. Nabawasan na yung gagawin Oo, mo. yes. Oh my eto wala God. eh. Magsasalita lang sila kasi naiipit na sila. At para nakikita kasi nila, yun din ang sinasabi. Ito obserbahan nyo mga kababayan. Eto, tingnan ninyo ang ombudsman. Umpisa noong na-appoint si Remulla na Kakampi. ombudsman. At tingnan nyo, hanggang next year, tingnan nyo mga sasabihin ng ombudsman. Kung anong sasabihin ng palasyo, yun ang sasabihin ng ombudsman. Obvious naman talaga. Simula't simula pa lang ng mga puyang ombudsman na yan eh. Di ba? Kaya nga sa pilitan talagang iniupo dyan, yung remulyang yan, dyan sa ombudsman. Para iyan ang panakipbutas na hindi makukulong si mastermind. PBBM dyan. Ano niya yan eh? Aso niya yan eh. Kumbaga yan yung bakuran niya. Nakabakod na si PBBM dyan sa ombudsman na yan. Nyo, pustahan tayo. Grabe, no? Ano lang yun yung Grabe. figure of speech lang yun kasi bawal sa atin na pumusta. Pustahan tayo. Yan ang gagawin. Kung anong Malamang gustong mangyari talaga. ng Malacanang, yan ang gagawin ng ombudsman. Subaybayan ninyo yan. Sigurado Pag yan. nangyari yun, Oo. Ay wala nang independence. Yan ang sinasabi ko. Kapag ang ombudsman ay utang niya sa Pangulo ang kanyang pagka-ombudsman, hindi lamang dahil lang nasa Pangulo ang power of appointment, lahat naman ng taong appointed, ina-appoint ng Presidente. Opo. Yan may mga nakipag-argumento sa akin, sino mag-appoint? ayun. Hindi po yung appointment, naintindihan ko po yun. Hindi nga kayo abogado, di nyo nga pinag-aralan yan. Titira kayo ng titira eh. Tama. Siyempre, the power of appointment belongs or is vested unto the President. Siya yung Chief Executive eh. Walang may power na mag-appoint unless may mga heads of agencies katulad Opo. ng Chief Justice ng Supreme Court, siya nag-appoint ng
clerk of court, court administrator, etc., etc., etc. Okay, siyempre, pero as a general rule, ang Pangulo nag-appoint. Oh. Ngunit kaya nga may mga Number safeguards, one may Judicial talaga. and Bar Council, may listahan, mamimili siya roon. Pero kung ang Pangulo mismo, ang kitang-kita mo ang kamay ng Malacanang na pinilipit nila na ordinarily hindi dapat qualified si Remulla dahil may mga kaso. Maraming- At tao niya di ba dapat impartial? Opo. Tao niya galing sa gabinete niya, ang dami Eh, ang dami pang kaso niyan eh. Na talagang pinilit nila na talagang magiging shield niya yan. Kaya ganyan na kinuha niya si Remulla. doon sa listahan Correct. na maaayos. Yung mga Si Justice totoong Michael justice. Musni. Oo, ang dami. Mga maestrado, di ba? Oo. Lang. Bakit yun ang i-appoint mo? At hindi lang yun ang i-appoint mo. Okay na sana eh. Wala na sana tayo masasabi kung lahat yun qualified. Yun lang. Bago in-appoint mo siya, eh prerogative mo yan. Di ba? Ah. Pero kung sa listahan ng mga qualified, may isang hindi qualified Opo. at pinilit mong maging qualified kasi yun ang gustong ma-appoint sa kadahilan ng alam naman nating lahat. Eh, kamote yun. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin maganda yung appointment na yun. Hindi mo pwedeng sabihin na si Boying Remulla ay magiging independent at impartial. BS yan. Oh. Never. Pag naniwala ka na Number one. unbiased at unprejudiced si Remulla, meron akong tulay na gustong ibenta sa iyo malapit sa Malacanang. Mura lang. Magkano? Muro lang. Yun ang sinasabi ko. Yun lang. Ibig sabihin, may hidden agenda. Oh, anyway, ha? Anyway. Eh, since New Year kayo, Ayan po, no? Napakinggan po natin ang mga paliwanag at magagandang paliwanag ni Atty. Topacio. Siyempre, napakinggan din natin si Miko. Napanood natin si Miko Clavano na talaga namang hindi niya talaga trabaho yun. Dapat nga tahimik silang ombudsman. Kapag tahimik ang ombudsman, ibig sabihin, independence. Yung ginagawa ni Miko Clavano, nagsasalita pa siya, at meron siyang prinoprotektahan. At meron pa siyang dinidepensahan. Diba? Na maliwanag na delaying tactic para walang makasuhan sa mga mastermind at amo niya. Kaya ito po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.